Ayoko nang bumalik sa bansang iyon. Ito ang mga salitang nangingilid ang luha na binitiwan ng mga Amerikano sa arrival lobby ng Ninoy Aquino International Airport, hawak ang kanilang one-way ticket. Ang nangyayari ngayon sa Pilipinas ay hindi lamang isang simpleng tourism boom. Ito ay isang makabagong exodus para sa kaligtasan. Bakit ang mga itinuturing na matagumpay sa Amerika, mga doktor na nagtapos sa Harvard, mga henyong inhinyero mula sa MIT, ay handang isakripisyo ang kanilang karera at yaman para lamang manirahan sa isang maliit na arkipelago tulay ng Pilipinas? Ang kanilang natagpuan dito ay hindi lamang mga tanawin o masasarap na pagkain. Ito ay isang nakagugulat na katotohanan na tayo mismo, na sanay na rito, ay hindi napapansin. Isang 62 taong gulang na lola na tinalikuran ang kanyang sariling bayan para protektahan ang kanyang apo. Kapag narinig mo ang kanyang kuwento tungkol sa nagbabagong mukha ng Amerika at ang dahilan ng kanyang mga luha ng pasasalamat sa Pilipinas, magbabago ng 180° ang pananaw mo sa iyong bansa. Ang katotohanang gumulantang sa buong Amerika, 180,000 Amerikano, mga edukadong doktor, inhinyero at IT professionals ang pumipili sa Pilipinas. Ang buong Amerika ay natitinag sa ideya ng Pilipinas. Hindi kapanipaniwala ang bansang ito, sabi nila. Paano nag-exist ang isang lugar na tulad nito? Ang bilang ng mga dumarating sa NAIA araw-araw ay umaabot sa libo-libo. Ang mga tao mula sa iba't ibang panig ng mundo ay dumaragsa sa Pilipinas. Nang ibahagi ng isang Amerikano kung bakit niya iniwan ang lahat para sa Pilipinas, yumanig ang lipunang Amerikano. At hindi lang siya isang buong klase ng mga profesional, mga nagtapos sa Ivy League ang sabay-sabay na umaalis sa Amerika. Isang nakakagulat na bilang ang isinapubliko. Noong 2025, ang bilang ng mga Amerikano na naninirahan sa Pilipinas ay umabot sa 213,847. Ito ay isang napakalaking 425% na pagtaas mula 5 taon na ang nakalipas. Ano ang natagpuan nila sa Pilipinas na mahigit 8,000 milya ang layo na naging dahilan para talikuran nila ang tinatawag na American Dream? Lola, nagtago na naman po ako sa ilalim ng mesa ko sa school kanina. Ako si Ellen Thompson, 82 taong gulang. Sa loob ng 30 taon, nagtrabaho ako bilang isang nurse administrator sa isang malaking ospital sa Seattle. Nang marinig ko ang mga salitang iyon mula sa aking 8 taong gulang na apo, si Emily, nayakap-yakap ko, tila nagyelo ang buong katawan ko. Ang mga sinabi ng anak kong si Jessica ay parang punyal na tumusok sa puso ko. Binuklat kong muli ang sulat mula sa eskwelahan ni Emily. Ang titulo ay nakasulat sa malalaking letra, Emergency Lockdown Drill. Isang lockdown drill para sa isang 8 taong gulang na bata. Dala ang papel, pumasok ako sa banyo at doon umiyak ng walang tunog. Sa 30 taon ko sa ospital, nakita ko na ang lahat ng uri ng pasyente, pero hindi ko matanggap ang katotohanang kailangang sanayin ang sarili kong apo kung paano magtago mula sa isang armadong salarin. Ang asawa kong si David, 64, ay isang retiradong guro sa high school. Ilang buwan na siyang nagtitiis sa pananakit ng kanyang tuhod. Hindi ko makakalimutan ang sinabi ng receptionist nang tumawag ako para magpa-appointment sa isang orthopedic specialist. Ang pinakamaagang schedule para sa unang konsultasyon ay pagkatapos ng 6 na linggo. Ang MRI, 4 na linggo pagkatapos noon. 10 linggo para lang malaman kung ano ang problema. Sa mga panahong iyon, lalong lumala ang tuhod ni David. Hindi na siya makakyat ng hagdan. Gabi-gabi, naririnig ko siyang umuungol sa sakit at wala akong magawa. Isang medical professional sa loob ng 3 dekada, ngunit hindi ko man lang maipagamot ng maayos ang sarili kong pamilya. Isang hapon, habang pinapatulog ko si Emily, nakita ko sa TV ang isa na namang balita tungkol sa pamamaril. Isang mass shooting sa isang shopping mall sa downtown Seattle. Inihagis ni David ang remote control. Kahit sa mall hindi na tayo ligtas. Saan pa ba tayo pupunta? Hindi ako makasagot. Sumilip ako sa bintana. 7:00 pa lang ng gabi, pero wala nang katao-tao sa labas. Lahat ay takot. Ang pamumuhay na may takot sa paglabas ng bahay ay naging normal na sa amin. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Paulit-ulit na sumasagi sa isip ko ang kinabukasan ni Emily. Anong klaseng mundo ang kanyang gagalawan? Isang mundo kung saan kailangan niyang mag-ensayo para sa mga pamamaril, hindi makapaglaro ng malaya sa parke, at hindi makalabas ng bahay pagsapit ng gabi. Sa ospital,
Sanay akong makakita ng mga biktima ng karahasan, mga kabataan, pati mga bata. Nadudurog ang puso ko sa tuwing nangyayari iyon, pero palagi kong iniisip na problema iyon ng iba. Ngayon, iba na. Ang takot na ang aking apo, ang aking anak, ay maaaring maging biktima anumang oras ay gumigising sa akin gabi-gabi. Si Jessica ay laging balisa sa tuwing ilalabas niya si Emily. Ma, kailan kaya tayo magiging ligtas para man lang makapaglakad sa parke? Wala akong maisagot. Ang ideya ng paglalakad sa gabi sa Seattle kasama ang isang sanggol ay imposible. Kahit sa umaga ay nakakatakot. Paano pa kaya sa gabi? Lumipas ang ilang linggo. Umuwi si David mula sa ospital, bagsak ang mga balikat. 6 na linggo akong naghintay para lang sabihin ng doktor na kailangan niya ng MRI para malaman kung ano ang problema. Sabi niya, puno ng pagkadismaya at ang MRI, 4 na linggo pa ulit na hintayan. Tinitigan ko ang kanyang mukha at nakita ko ang pagod at sakit na nakaukit dito. Kung isasama pa ang approval ng insurance, baka 3 buwan pa. Paano kung masira ng tuluyan ang tuhod ko bago pa iyon? Ito ang realidad ng healthcare sa Amerika. Sinasabing pinakamagaling sa mundo, pero ang mga pasyente ay naghihintay ng buwan at pagkatapos ay sisingilin ng napakalaking halaga. Isang malamig na gabi ng taglamig, tumunog ang telepono ko bandang 2:00 ng madaling araw. Si Jessica. Ma, may pamamaril sa kabilang kanto. Si Emily gising at hindi tumitigil sa kaiiyak. Nagmamadali akong nagbihis at tumakbo papunta sa bahay niya. Naabutan ko si Emily na nanginginig sa bisig ng kanyang ina, habang si Jessica ay nakadungaw sa bintana, nagbabantay. Ang tunog ng mga sirena ng pulis ay umalingaw-ngaw sa buong magdamag. Nang gabing iyon, habang yakap ko si Emily, nagpasya ako. Hindi ko hahayaang ito ang maging buhay niya. Kailangan kong makahanap ng mas magandang lugar. Pero saan? Ang pag-alis sa Amerika ay nangangahulugang pag-iwan sa lahat ng aming pinundar sa buong buhay namin. Sa gitna ng aking pagkabalisa, isang araw, nakatanggap ako ng video call mula sa pamangkin kong si Jason. Ang tawag na iyon ang magbabago sa kapalaran ng aming pamilya. Tita, bakit hindi kayo magbakasyon dito sa Maynila ng 3 linggo? Ang mungkahi ni Jason ay biglaan. 6 na buwan na siyang nagtatrabaho bilang IT consultant para sa isang proyekto sa Bonifacio Global City. Sa screen, kitang-kita ko ang sigla sa kanyang mukha at sa likod niya ay ang kumikinang na skyline ng BGC. Pilipinas? Napakalayo naman at hindi kami marunong ng lengguwahe ninyo, pag-aalinlangan ko. Buong buhay ko, sa Seattle lang ako nanirahan. Ang pagpunta sa Asia ay hindi ko kailanman naisip. Tita, halos lahat dito marunong mag-English. Sa mga ospital, may mga staff na tutulong sa inyo, sagot ni Jason, nakangiti. At yung tuhod ni Tito, dito, 1 linggo lang, mula diagnosis hanggang gamutan, tapos na. 1 linggo? Napatingin ako sa screen, hindi makapaniwala. Oo, totoo po. Yung tatay ng katrabaho ko, nagpa-opera ng tuhod. Sa parehong araw, nakuha ang MRI. Kinabukasan, may treatment plan na. At ang gastos? 1/10 lang ng babayaran ninyo sa States. 1/10? Sabad ni David. Posible ba yan? Tito, iba ang sistema ng healthcare dito. Mabilis ang serbisyo at makatwiran ang presyo. Huminto sandali si Jason at naging seryoso ang kanyang mukha at higit sa lahat, dito, malaya kang makakapaglakad sa labas kahit gabi. Yung problema ninyo sa baril, wala dito. Parang may kung anong kumirot sa dibdib ko. Totoo ba yan? Opo. Sa pagkakaalam ko, sa buong BGC, halos 0 ang krimen na may kinalaman sa baril. Kahit 11:00 ng gabi, may mga lola na naglalakad sa parke. Ang mga babae, mag-isang sumasakay sa bus. Hindi ako makapaniwala sa mga naririnig ko. Ang makapaglakad ng malaya sa gabi, ang gumamit ng pampublikong transportasyon ng walang takot. Matagal na panahon na mula noong huli kong narinig ang mga ganoong bagay. Hinawakan ni David ang kamay ko. Subukan nating pumunta. Kailangan ko na ring ipatingin itong tuhod ko. Nag-aalangan pa rin ako. Pero nang sandaling iyon, napaiyak si Emily na naglalaro sa sala. May balita na naman tungkol sa pamamaril sa TV. Nang makita ko ang apo kong umiiyak dahil sa gulat sa tunog ng baril sa telebisyon, nagpasya ako. Jason, maghanap ka ng tiket para sa amin. Ilang araw ang lumipas, nag-empake na kami. 3 linggong bakasyon lang ang plano, pero sa isip ko, handa akong manatili ng mas matagal. Mahalaga ang pagpapagamot ni David,
pero mas mahalaga ang makahanap ng lugar kung saan kami makakahinga ng maluwag. Naihatid kami ni Jessica sa airport, karga-karga si Emily. Ma, kung maganda dyan, pwede rin ba kami? Tanong niya, puno ng pag-asa ang mga mata. Tingnan natin pagdating namin doon, sabi ko. Niyakap siya ng mahigpit. Nanikip ang dibdib ko. Kung totoo ngang ligtas sa Pilipinas, isasama ko ang aking anak at apo. Habang dumadaan kami sa security check, muli kong naramdaman ang realidad ng Amerika. Mga pulis na armado na parang sundalo, mahigpit na inspeksyon, mga taong tensyonado. Ang airport ay parang isang war zone. Ang 14 na oras na biyahe ay mahaba, pero nakaramdam ako ng kakaibang kapayapaan. Habang nakatingin sa mga ulap sa labas ng bintana, inisip ko, mayroon pa kayang lugar sa mundo kung saan hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa baril? Isang lugar kung saan malaya kang makapaglakad sa gabi? Isang lugar kung saan kahit matanda ka na, may puwang ka pa rin sa lipunan? 10:00 ng gabi kami lumapag sa Ninoy Aquino International Airport. Paglabas namin ng gate, masayang kumakaway si Jason. Tita, tito, welcome po. Ang unang napansin ko paglabas ng airport ay ang hangin. Mayroong kakaiba, walang tensyon. Ang mga tao ay may ngiti sa kanilang mga labi. Walang sinumang mukhang nag-iingat o nagmamatyag. Sakay na lang tayo ng Grab papuntang kondo, tita, sabi ni Jason. Komportable at safe naman. Nagulat ako sa sinabi niya. 10:00 na ng gabi, pero okay lang maglakbay? Oo naman. Hanggang hating gabi, maraming sasakyan dito. At ang mga tao, normal lang sa kanila ang nasa labas ng ganitong oras. Sa Amerika, ang paglabas ng 10:00 ng gabi ay parang pagpapakamatay. Pero si Jason, parang natural lang sa kanya. Habang nasa sasakyan kami papuntang Bonifacio Global City sa Taguig, pinagmasdan ko ang paligid. Mga estudyante, mga empleyado, at maging mga mag-asawang kasing edad namin. Lahat sila ay kalmado, nagse-cellphone o nagkukuwentuhan. Walang sinumang mukhang balisa. Habang binabaybay namin ang kalsada, natanaw ko ang isang parke na maliwanag. May mga taong nagbibisikleta at nagjo-jogging. 11:00 na ng gabi, hindi ba delikado para sa kanila? Tanong ko. Tumawa si Jason. Ano pong delikado? Dito, normal lang yan. May mga nag-ehersisyo pa nga hanggang 1:00 ng madaling araw. Hindi ako makapaniwala. Nakarating kami sa kondo bandang 11:30 ng gabi. Ang inihandang apartment ni Jason ay nasa 30th floor at mula sa bintana, tanaw ang buong city lights ng BGC. Magpahinga na po kayo. Bukas niyang umaga, may appointment na kayo sa ospital para sa tuhod ni Tito. Bukas agad? Mabilis po dito. May International Patient Center sila, kaya may aalalay sa inyo. Pagkatapos kong ayusin ang aming mga gamit, lumabas ako sa balkonahe. Kahit hating gabi na buhay ang syudad sa ibaba. Mga taong nagkukuwentuhan sa harap ng convenience store, mga call center agent na papasok pa lang sa trabaho, mga estudyanteng may bitbit na bag. Lahat sila naglalakad ng walang takot. Lumapit si David at inakbayan ako. Ellen, parang nasa ibang mundo tayo. Oo nga, sagot ko. Ito ba ang normal o ang lugar na pinanggalingan natin ang abnormal? Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nakatulog ako ng mahimbing, walang kaba, walang takot, tanging kapayapaan. Dito, sa halip na putok ng baril, ang naririnig ko sa gabi ay ang tawanan ng mga tao. 9:00 ng umaga kinabukasan, dinala kami ni Jason sa St. Luke's Medical Center sa BGC. Pagpasok pa lang namin sa lobby, namangha ako. Malinis at modernong pasilidad. At ang unang bumungad sa amin ay ang sign na International Patients Lounge. Isang batang staff ang magalang na nagsalita sa amin sa perpektong Ingles. Mr. and Mrs. Thompson, please have a seat. Our patient coordinator, Ms. Santos, will be with you shortly. Ilang minuto lang, isang babae na nasa 30 ang lumapit. Good morning. I'm Mila Santos, your patient coordinator. You can call me Mila. Hindi pa rin ako makapaniwala. Ang konsultasyon na kailangan naming hintayin ng ilang linggo sa Amerika, dito, bilang dayuhan, isang araw lang at nakakuha na kami. Habang naghihintay, napansin kong marami ring ibang dayuhang pasyente. Isang matandang mag-asawa mula sa Europa, isang pamilyang Asyano. Marami talagang dayuhang pasyente dito, sabi ko kay Mila. Yes ma'am, sagot niya, nakangiti. Nitong mga nakaraang taon, dumami po talaga ang mga pasyenteng galing sa ibang bansa, lalo na mula sa Amerika.
High quality ang medical care pero at a very reasonable price. Ilang saglit pa, tinawag na ang pangalan ni David. Sinalubong kami ng isang doktor na mukhang nasa 50 anyos. Good morning. I'm Dr. Jose Reyes, orthopedic surgeon. What seems to be the problem? Sa tulong ni Mila, ipinaliwanag ni David ang kondisyon ng kanyang tuhod. Maingat siyang sinuri ni Dr. Reyes. We need an MRI to see the exact condition, sabi ng doktor. If it's possible this morning, we can do it right away. Ngayon din, gulat na tanong ni David. Yes, we have an opening in an hour. You can process the payment and prepare in the meantime. Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Ang MRI na kailangan naming hintayin ng 4 na linggo sa Seattle, dito, 1 oras lang. At totoo nga, pagkatapos ng 1 oras, natapos na ang MRI ni David. At ang mas nakakagulat, pagkatapos ng tanghalian, lumabas agad ang resulta. You have a meniscus tear and early-stage arthritis. Fortunately, you don't need surgery. I recommend stem cell therapy. Paliwanag ni Dr. Reyes habang ipinapakita ang MRI scan sa monitor. Stem cell therapy? Yes, it helps regenerate the cartilage. The Philippines is quite advanced in this field. 3 sessions of injection should significantly improve your condition. Bilang isang nurse na may 30 taong karanasan, ngayon lang ako nakakita ng ganito kabilis na proseso. Dumating kami ng 9:00 ng umaga. Bago mag 2:00 ng hapon, may diagnosis at treatment plan na kami. Magkano po ang aabutin? Maingat kong tanong. Kinuha ni Mila ang calculator. For the MRI consultation and the 3 sessions of therapy, the total package is estimated at around 180,000 pesos. I-convert niya ito sa dolyar. That's roughly $3,100. Nagkatinginan kami ni David. Sa Seattle, kahit may insurance kami, aabutin ito ng 10,000. Kung wala, mahigit 10,000. Iyon na po lahat? Walang hidden charges? Yes, ma'am. That's the complete cost. It's our policy to be transparent with the fees beforehand. Sa sandaling iyon, naintindihan ko ang halaga ng predictability. Sa Amerika, darating ang bill pagkatapos ng serbisyo at sa bawat pagkakataon, parang hihimatayin ka sa gulo. Dito, sinasabi nila ng maaga ang eksaktong gastos at ang halaga ay makatwiran. Paglabas namin ng ospital, sabi ni David, Honey, hindi ako makapaniwala sa nangyari kanina. Totoo ba to? Pareho tayo ng iniisip. Ang 6 na buwang paghihirap, natapos sa kalahating araw, habang papunta kami sa tanghalian, may mungkahi si Jason. Tita, kung may oras kayo mamayang hapon, may gusto akong ipakita sa inyo. Saan? Isang senior citizens activity center. Baka magustuhan ninyo. Makalipas ang 1 oras, narating namin ang isang multipurpose hall sa isang barangay sa Taguig. Ang buong gusali ay para sa mga senior citizen. Dito, kahit sino na 60 years old and above, pwedeng sumali. Welcome din ang mga dayuhan, paliwanag ni Jason. Ang unang palapag ay isang social hall at kainan. Ang ikalawa ay may mga classroom at ang ikatlo ay para sa mga libangan. Namangha ako sa nakita ko. Sa isang silid, mga senior na nasa 70 anyos ay nag-aaral kung paano gumamit ng computer, tinuturuan ng mga kabataang volunteer. Sa kabilang silid, may klase ng ballroom dancing. Magkano ang bayad dito? Halos lahat libre, tita. Suportado ito ng local government. May narinig kaming nag-uusap sa Ingles mula sa isang silid. Pagsilip namin, nakita namin ang isang grupo ng mga Pilipinong senior at mga dayuhan na masayang nagkukuwentuhan. May mga Amerikano din pala dito, sabi ni Mila. Maraming dayuhang senior na nanirahan na dito ang nagvo-volunteer na magturo ng English. Noon, isang babaeng Amerikana ang lumapit sa amin. Are you from the States? Yes, from Seattle. I'm from San Francisco. I came here 3 years ago. My husband needed medical treatment and we ended up staying. Ang pangalan niya ay Carol, 1610 taong gulang. How do you find life here? Tanong ko. It's the best, masayang sagot ni Carol. I teach English here. And my husband, a former business consultant, gives free seminars to small entrepreneurs. In the US, retirement was the end. Here, it was a new beginning. Hindi ka ba nalulungkot? Not at all. This community is so active. We have weekly gatherings, and I've made so many Filipino friends. And you know what the biggest difference is? I can walk freely at night. You have no idea what a gift that is. Ibinigay ni Carol ang kanyang calling card. If you need to know more about living here, just call me. I'd be happy to help.
Pag alis namin sa center, malalim ang iniisip ko. Sa Amerika, ang mga retirado ay kadalasang nabubuhay sa pag-iisa, malayo sa mga kaibigan, limitado ang mga gawain, at higit sa lahat, delikado ang lumabas. Pero dito, iba. Ang mga senior ay konektado sa lipunan, patuloy na natututo, lumalago, at ibinabahagi ang kanilang karanasan. Pagsapit ng gabi, dinala kami ni Jason sa isang parke sa tabi ng BGC High Street. Tito, ito ang pinakagusto kong ipakita sa inyo. Pasado 8:00 na ng gabi pero ang parke ay puno ng tao. Mga pamilyang nagbibisikleta, mga nagjo-jogging, mga grupong nakalatag ang banig at nagpipiknik, at mga matatandang naglalakad-lakad. Tingnan ninyo yung mga lola, sabi ko, itinuturo ang 2 matandang babae na magkaakbay na naglalakad. Dito tita, normal lang yan. Kahit 1:00 ng madaling araw may mga tao pa ring nag-eehersisyo. Naupo ako sa isang bench at pinagmasdan ang paligid. Ang mga ilaw mula sa mga gusali ay kumikinang at naririnig ko ang tawanan ng mga tao. Hinawakan ni David ang kamay ko. Ellen, alam ko na kung ano ang hinahanap natin. Ano yon? Normal na buhay. Ang makapaglakad sa gabi, makapunta sa ospital, makipag-usap sa mga tao. Mga bagay na sa Amerika, naging luho na. Tama siya. Ang natagpuan namin sa Pilipinas ay hindi isang pambihirang bagay. Ito ay ang karapatang mamuhay ng normal. Walang kaba, walang takot, malaya. Nang gabing iyon, pabalik sa kondo, hindi ako makatulog. May nagbabago sa loob ko. Ang planong manatili ng 3 linggo ay unti-unting naglalaho. Paano kung dito na kami tumira? Paano kung maisasama namin ang aming anak at apo? Paano kung magkakaroon kami ng katandaan na walang takot? Mula sa bintana, tanaw ko ang mga kalsada. Hating gabi na, pero payapa at ligtas ang paligid. Walang sirena ng pulis, walang putok ng baril, walang sigawan. Tanging isang mapayapang gabi. Ikalawang araw, tumawag si Jason. Tita, may trabaho po ako ngayon pero bakit hindi ninyo subukang lumabas na kayong 2 lang? Kaming 2 lang? Nag-alangan ako. Hindi kami marunong ng wika, paano kami makakagalaw? Huwag kayong mag-alala. Hanggat alam ninyo kung paano sumakay ng bus o grab, makakarating kayo kahit saan. At marami namang translation apps ngayon. Subukan ninyo. Pagkababa ng telepono, kinausap ko si David. Paano na? Gusto niyang lumabas tayo mag-isa. Bakit hindi? Subukan natin, sabi ng asawa ko. Nagbibigay lakas ng loob. Naghanda kami at lumabas. Papunta kami sa Intramuros, ang makasaysayang walled city ng Maynila. Nagulat ako dahil hindi pala mahirap hanapin ang daan. Ang mga karatula ay may Ingles na salin at ang mga taong pinagtatanungan namin ay mababait. Isang lola, kahit hindi marunong mag-Ingles, ay itinuro ang direksyon gamit ang senyas. Habang nakasakay sa bus, pinagmasdan ko ang paligid. Rush hour sa umaga kaya maraming tao, pero lahat ay disiplinado. Nakita ko ang isang babae na nag-alok ng kanyang upuan sa isang buntis. Napangiti ako. Pagdating sa Intramuros, namangha kami sa mga lumang simbahan at istruktura. Sa ticket booth, sinabi ng staff sa Ingles, seniors over 65 are free. Libre? Yes, sir. The Philippines has great respect and benefits for the elderly. Habang naglalakad, marami kaming nakasalubong na ibang turista, kabilang ang mga senior. Nakausap namin ang isang mag-asawang taga-Canada. Pumunta rin sila para sa medical tourism at nagustuhan nila ang Pilipinas kaya 1 taon na silang naninirahan dito. Nang oras na ng tanghalian, pumasok kami sa isang maliit na karinderya. Ang menu ay may Ingles, nasalin at mga litrato kaya hindi kami nahirapang umorder. Ang isang set meal ay nagkakahalaga lamang ng 150 pesos, katumbas ng wala pang $3. Sa Seattle, ang ganitong pagkain ay aabutin ng $20 kasama na ang tip. Pagkatapos kumain, naghanap kami ng isang cafe. Mula sa bintana sa ikalawang palapag, tanaw namin ang mga lumang bubong ng Intramuros. Sabi ni David habang humihigop ng kape, Ellen, kailan ang huling beses na nakapaglakad tayo ng ganito kalaya, na tayong 2 lang? Inisip ko, at matagal na nga. Sa Seattle, palagi kaming nasa kotse. Hindi kami lumalabas sa gabi at hindi kami pumupunta sa mga lugar na hindi namin kabisado. Ang takot ang naglilimita sa aming buhay. Nang hapong iyon, tumawag si Jason. Tita, kumusta ang araw ninyo? Napakasaya. Kinaya naming mag-isa. Kung ganon, mamayang gabi, may espesyal na lugar akong ipapakita sa inyo.
Magkita tayo sa Makati ng alas 6. Sumakay kami ng bus papuntang Makati. Hindi na kami kabadong mag-commute. Dinala kami ni Jason sa isang gusali na may nakasulat na Senior Citizens Club. Pagpasok namin, isang kahanga-hangang tanawin ang bumungad. Ang unang palapag ay isang malaking hall kung saan ang mga senior ay naglalaro ng table tennis, kumakanta sa karaoke at naglalaro ng chess. Sa ikalawang palapag, mas lalo kaming namangha. Sa computer room, mga senior na nasa 70 anyos ay nag-aaral ng Excel. Sa kabilang silid, may klase kung paano gamitin ang smartphone. Magkano ang bayad dito? Libre po. Suportado ng gobyerno. May libreng pagkain pa. Sa ikatlong palapag, may health consultation room. May isang nurse na naka-duty para mag-check ng blood pressure at blood sugar at 2 beses sa isang linggo may doktor na bumibisita. Lahat ito? Libre? Opo. Ang mga benepisyo para sa senior citizens dito ay napakaganda. Noon, isang matandang babae ang lumapit sa amin. Siya si Gnang, Teresita, ang ina ng kaibigan ni Jason. Nako, kayo pala ang mga bisita mula sa Amerika. Welcome, Signang. Teresita ay 73 taong gulang pero puno ng sigla. Ano po ang mga ginagawa ninyo dito, ma'am? Tanong ko. Ay naku, iha. Nag-aaral ako ng computer, sumasali sa singing class, at nagvo-volunteer din ako. Sobrang abala. Masayang tawa niya. Kumusta naman ang buhay ng mga senior sa Amerika? Naging tapat ako. Malungkot po. Palaging nasa bahay lang at natatakot lumabas. Ay, hindi maganda yan. Dito, ligtas. Kahit gabi, pwede kang maglakad. Marami kang makikilalang kaibigan. Alam mo, kahit matanda na, kailangan may ginagawa ka para maging masaya. Ang mga salita ni Gineng. Teresita ay tumama sa akin. Sa Amerika, hindi ko alam kung ano ang gagawin ko pagkatapos magretiro. Manunood ng TV, bibisitahin ang apo paminsan-minsan. Iyon na lang ba? Pero dito, iba. Ang mga senior ay patuloy na natututo, nakikisalamuha at nag-aambag sa lipunan. Pag-alis namin sa club, sabi ni David, Ellen, gusto kong tumanda ng tulad nila. Puno ng buhay. Ako rin. Ayokong makulong sa bahay. Gusto kong manatiling konektado sa mundo. Nang gabing iyon, pabalik sa kondo, nag-video call ako sa anak kong si Jessica. Kumusta ang Pilipinas, ma? Jessica, ibang-iba ang mundong ito. Ikinuwento ko ang lahat ng naranasan namin sa loob ng isang araw. Ang kalahating araw na proseso sa ospital, ang ligtas na mga kalsada sa gabi, ang masiglang komunidad ng mga senior, ang abot kayang presyo, ang maginhawang pampublikong transportasyon. Totoo ba yan lahat, ma? Posible ba yan? Oo, anak. Kahit ako hindi makapaniwala. Ngayon ko lang naintindihan kung gaano ka-abnormal ang buhay natin doon. Pagkatapos ng tawag, lumabas ako sa balkonahe. Hinawakan ni David ang balikat ko. Ellen, pag-isipan nating mabuti. Ang alin, ang manirahan dito. At isama natin sila Jessica at Emily. Tumingin ako sa mga mata ng aking asawa. Puno ito ng determinasyon. Pareho kami ng iniisip. Pero kakayanin kaya natin? Sa edad nating ito, sa isang bagong bansa, bakit hindi? Kinaya ni Carol. At isa pa, hindi natin alam kung gaano kahaba pa ang panahon natin. Ayokong gugulin ang natitirang buhay natin sa takot. Nang gabing iyon, nag-usap kami ng matagal tungkol sa pananatili, hindi sa paninirahan sa Pilipinas. Hindi ito isang madaling desisyon, pero ang mga bagay na natagpuan namin dito ay napakahalaga. Hindi ito isang pambihirang bagay. Ito ay ang karapatang mamuhay ng normal, malaya at ligtas. Ang simpleng buhay na iyon ang aming natagpuan. Lumipas ang 1 linggo. Natanggap ni David ang kanyang unang stem cell injection at himala, nabawasan ng malaki ang sakit. Ellen, nakakaakyat na ako ng hagdan. Pagkatapos ng 6 na buwan, ngayon lang ulit, bumalik ang sigla sa mukha ng aking asawa. Sa sandaling iyon, nakumpirma ko, tama ang aming desisyon. Isang umaga, nakatanggap ako ng email mula sa HR director ng ospital ko sa Seattle. Ellen, we need you back. We're offering a 20% salary increase. Please return. 30 taon ako sa ospital na iyon. Nandoon ang aking mga katrabaho, ang aking comfort zone. Pero habang binabasa ko ang email, umiling ako. Ipinakita ko kay David ang email. Anong gagawin mo? Tanong niya. Tatanggihan ko. Hindi ito tungkol sa pera.
ang kalayaan na makapaglakad sa gabi, ang kaligtasan ng aking apo mas mahalaga ang mga iyon. Mahinahon ngunit buo ang loob, sumagot ako sa email. Thank you for the offer, but I've decided to start a new life. Pagkatapos kong isend iyon, gumaan ang pakiramdam ko. Nang hapong iyon, dinala kami ni Jason sa isang universidad na may teaching hospital sa Quezon City. Tita, gusto kong alisin ang maling akala ninyo tungkol sa healthcare sa Pilipinas. Anong maling akala? Na mura lang ito. Hindi lang ito mura, tita. World class din. Dinala niya kami sa Chronic Disease Integrated Management Center. Pagpasok namin, isang napakasistematikong pasilidad ang aming nakita. Isang nurse ang nagpaliwanag sa Ingles. This is where we provide integrated management for patients with chronic diseases like diabetes, hypertension, and high cholesterol. A team of doctors, nurses, nutritionists, and physical therapists work together to care for each patient. Bilang isang nurse, ngayon lang ako nakakita ng ganitong sistema. Sa Amerika, bawat espesyalista ay magkakahiwalay na tumitingin sa pasyente at halos walang koordinasyon. Isang buong team para sa isang pasyente? Yes, ma'am. Every 3 months, the team meets to create a personalized care plan for each patient. We don't just look at the numbers, we help them improve their lifestyle. Nakita namin ang isang konsultasyon. Isang 70 taong gulang na diabetic ang kausap ang kanyang doktor at nutritionist. Medyo tumaas po ang blood sugar ninyo nitong buwan. May problema po ba tayo sa kinain? Tanong ng nutritionist habang tinitingnan ang food diary ng pasyente. Nag-birthday kasi ang apo ko, kaya nakakain ako ng kaunting cake. Ah, ganoon po ba? Sige, para sa linggong ito, bawasan natin ng kaunti ang kanin at dagdagan natin ng 10 minuto ang paglalakad. Kaya po ba? Ang pag-uusap ay magalang at puno ng respeto. Pagkatapos ng konsultasyon, nakausap namin ang pasyente. 2 taon na po ako dito. Dati, 3 gamot ang iniinom ko para sa diabetes. Ngayon, 1 na lang. Magkano po ang gastos ninyo kada buwan? Dahil may PhilHealth po ako, mga 500 pesos lang. Katumbas ng wala pang 10 dolyar, natulala ako. Sa Seattle, ang pamamahala lang ng diabetes ay umaabot na ng 500 kada buwan. Pag-alis sa center, naintindihan ko. Ang healthcare sa Pilipinas ay hindi lang mura. Ito ay nakasentro sa pasyente, may mataas na kalidad at nakatuon sa pag-iwas sa sakit. Hindi lang natin alam, ng gabing iyon, naghapunan kami kasama ang mga katrabaho ni Jason. Isa sa kanila ay si Susan, isang Amerikanang nurse. 15 taon siyang nagtrabaho sa ER sa New York. Bakit ka lumipat sa Pilipinas? Tanong ko. Bumuntong hininga si Susan. Sawang-sawa na akong makakita ng mga biktima ng baril. Gabi-gabi, binabangungot ako. Na-burnout ako at tumakas ako papunta dito. Anong trabaho mo ngayon? Nagtatrabaho ako sa isang international hospital bilang patient coordinator. Mas payapa at higit sa lahat, walang biktima ng pamamaril. Kitang-kita ko ang ginhawa sa kanyang mga mata. Hindi ka nagsisisi? Kahit katiting. Mas mababa ang sahod ko, pero naibalik ko ang kapayapaan ng isip ko. Mas mahalaga iyon. Pauwi, sabi ni David. Ellen, hindi lang pala tayo ang nag-iisip ng ganito. Maraming tao ang umaalis sa Amerika. Oo, baka hindi na totoo ang American Dream. Kinabukasan, seryoso kong tinanong si Jason. Jason, posible ba talaga para sa amin na manirahan dito? Yung visa, bahay, health insurance? Parang handa na si Jason. Inilabas niya ang isang folder. Tita, ni-research ko na po lahat. Pwede kayong mag-apply para sa Special Resident Retirees Visa. Kapag naging residente na kayo, pwede na kayong mag-enroll sa PhilHealth. Tungkol naman sa bahay, maraming senior-friendly condos sa mga lugar tulad ng BGC, malapit sa ospital, community centers, at transportasyon. May programa rin ang kumpanya ko para tulungan kayo. Nagulat ako, mas madali pala kaysa sa inaakala ko. Yung bahay natin sa Seattle, iparenta nyo muna. Subukan ninyong manirahan dito ng 1 taon at saka kayo magdesisyon. Nang gabing iyon, nagpulong kami. Ang mga dahilan para manatili ay malinaw: kaligtasan, dekalidad na healthcare, komunidad, abot-kayang gastos, maginhawang transportasyon, at isang senior-friendly na kapaligiran. Mayroon ding mga dahilan laban dito: ibang kultura, hadlang sa wika, malalayo sa mga kaibigan, at pag-iwan sa nakasanayan. Pero mas matimbang ang isang panig. Ellen, gawin natin. Ito na ang magiging pinakamatapang na desisyon sa buhay natin, sabi ni David, hawak ang kamay ko. Sige,
Gawin natin. Mas gugustuhin kong tumanda sa kalayaan kaysa sa takot. At nagpasya kami. Susubukan naming manirahan sa Pilipinas sa loob ng 1 taon. Makalipas ang 2 linggo, dumating si Jessica kasama si Emily. Ma, hindi na ako mapakali. Kailangan kong makita yan mismo. Nang makita ko si Jessica sa NAIA, bakas sa kanyang mukha ang pagod at pagkabalisa. Alam ko kung gaano siya pinahirapan ng buhay sa Seattle. Sa unang gabi, dinala namin sila sa parke. 9:00 na ng gabi pero puno pa rin ito ng mga pamilya. Itinulak ni Jessica ang stroller ni Emily. Sa simula, halatang nag-iingat siya. Pero habang tumatagal, nakita kong unti-unting lumuwag ang kanyang mga balikat. Ma, ang weird. Hindi ako natatakot. 'Di ba? Dito, normal lang yan. Biglang napaiyak si Jessica. Ma, sa Seattle, ni minsan, hindi ko nailakad si Emily sa gabi. Kahit sa umaga, palagi akong kinakabahan. Pero dito, niyakap ko ang aking anak. Alam ko, anak, ganyan din ako. Kaya tayo nandito. Kinabukasan, nilibot ni Jessica ang Maynila. Mga daycare center, palaruan, pediatric clinic, community centers, lahat ng lugar ay ligtas, maayos, at child-friendly. Sa isang palaruan, nakausap niya ang ilang Pilipinang ina. Nalaman nilang galing siya sa Amerika. Kumusta po ang pagpapalaki ng bata sa Amerika? Nag-alangan si Jessica pero naging tapat. Nakakatakot. Araw-araw nababalot ng kaba. Tumango ang mga nanay. Napanood nga po namin sa balita, marami daw pong insidente ng pamamaril sa mga eskwelahan. Dito po wala kayong dapat ikabahala. Nang gabing iyon, seryosong sinabi ni Jessica, Ma, gusto ko na ring lumipat dito. Sigurado ka? Oo, para kay Emily. Ayokong makita siyang lumaki na nag-iensayo kung paano umiwas sa bala. Ilang araw ang lumipas, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. 3 linggo na kami sa Pilipinas nang magmamadaling dumating si Jason. Tita, may masamang nangyari sa Seattle. Anong nangyari? May pamamaril malapit sa daycare ni Emily. Ligtas ang daycare pero sa convenience store sa tapat lang. Namutla si Jessica. Doon kami madalas bumili. Paano kung nandoon kami? Hindi na niya natapos ang kanyang sasabihin. Nang gabing iyon, nagpasya kaming bumalik pansamantala sa Seattle. Kailangan naming ayusin ang bahay at ihanda ang mga kailangan para sa paglipat. Makalipas ang 1 linggo, lumapag kami muli sa Seattle. Ang unang sumalubong sa amin ay ang tensyon. Mga armadong pulis, mga taong nagmamatyag, isang mabigat na atmosfera. Pagkatapos ng 3 linggo sa Pilipinas, ibang-iba na ang pakiramdam sa Amerika. Nagpunta ako sa supermarket. Pagbaba ko pa lang sa kotse sa parking lot, kumakabog na ang dibdib ko. Lumingon-lingon ako, naglakad ng mabilis, at paulit-ulit na tumingin sa aking likuran. Ang mga kilos na normal sa akin 3 linggo na ang nakalipas, ay tila dayuhan na ngayon. Bakit kailangan kong maging ganito katensyonado para lang mamili? Sa loob ng kotse, napaupo ako. Sa Pilipinas, kahit 11:00 ng gabi, komportable akong maglakad. Dito, 4:00 pa lang ng hapon, puno na ako ng takot. Gabi, dumalaw ang matagal ko ng kaibigan na si Catherine. Ellen, kumusta ang Pilipinas? Ikinuwento ko ang lahat. Sa simula, hindi siya makapaniwala. Pero habang tumatagal, nakita ko ang inggit sa kanyang mga mata. Ganoon ba talaga kaligtas? Kahit gabi, malaya kang makapaglakad. Matatanda, babae, mga bata. Hindi ka panipaniwala. Dito, imposible yan. Tumingin si Catherine sa labas. 7:00 pa lang, pero wala ng tao sa kalye. Ellen, sa totoo lang pagod na rin ako. Araw-araw, takot. Pero wala akong lakas ng loob na umalis. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Laksan mo ang loob mo. Minsan lang tayo mabubuhay. 3 gabi, bandang 2:00 ng madaling araw, may narinig kaming putok ng baril. Napabalikwas ako at tumakbo sa bintana. 2 bloke ang layo, nakita ko ang mga ilaw ng pulis. Ellen, heto na naman, sabi ni David. Oo, heto na naman. Sa sandaling iyon, nakumpirma namin. Hindi na kami pwedeng bumalik dito. David, bilisan na natin. Bumalik na tayo sa Pilipinas. Iyon din ang nasa isip ko. Hindi na ako magtatagal dito kahit 1 araw pa. Kinabukasan, kumilos kami ng mabilis. Ipinaupa namin ang bahay, inilagay sa bodega ang mga gamit. Opisyal na akong nag-resign sa ospital. Nang hinayang ang aking mga katrabaho pero buo na ang aking desisyon. Pasensya na, pero gusto kong mamuhay ng ligtas. Makalipas ang 1 linggo,
Sakay na kami muli ng eroplano papuntang Pilipinas. Kasama na namin si Jessica at Emily. Nagpasya na rin siyang iwan ng Seattle. Habang umaangat ang eroplano, tinitigan ko ang Seattle mula sa bintana. 62 taon akong nanirahan doon. Pero hindi na iyon isang ligtas na lugar. Paalam Seattle at salamat. Ang 14 na oras na biyahe ay mahaba, pero ngayon, puno na ito ng pananabik. Pagdating namin sa NAIA, huminga ako ng malalim. Nandito na tayo, sa ating tahanan. Oo, simula ngayon, ang Pilipinas na ang aming tahanan. Lumipas ang mga buwan, nanirahan kami sa isang kondo sa Yokohama, isang tahimik na lugar. Ang ospital, community center at istasyon ay 10 minuto lang ang layo. Si Jessica at Emily ay nakatira sa kabilang building. Tuwing umaga, alas 6, naglalakad ako sa parke. Maraming nag-eehersisyo, karamihan ay mga senior. Good morning, bati ko sa kanila. Magandang umaga, sagot nila. Nagsimula kaming magbatian. Isang araw, isang lola ang nagyaya sa akin. Halika, sabay na tayo. Sumali ako sa kanilang walking group. Hindi man kami laging nagkakaintindihan, nagkakaisa naman ang aming mga puso. Isang araw, inimbitahan ako ng lola sa kanilang Senior Citizens Club. Tanghalian at halos 20 senior ang sabay-sabay na kumakain. Ay, taga-Amerika pala, sabi ng isang lola sa Ingles. May anak kasi ako sa Canada. Medyo marunong ako. Dahil sa kanya, nakausap ko ang iba pa. Pagkatapos kumain, nilapitan ako ng administrator. Ma'am, kung okay lang po, baka pwede kayong magturo ng English, volunteer po. Nag-alangan ako, pero may karanasan ako sa pagtuturo bilang nurse. Sige, susubukan ko. Nagsimula akong magturo ng basic conversation sa club 2 beses sa isang linggo. Naging masaya ako dahil nakita ko ang kanilang sigasig. Teacher Ellen, gusto kong makausap ang apo ko sa English, sabi ng isa. Ang kanilang pagnanasa na matuto ang nagbigay sa akin ng bagong layunin. Samantala, si David naman ay naging leader ng isang English discussion group sa isang international community center. Ellen, ang saya kanina. May kadebate akong 70 anyos na lolo tungkol sa philosophy at mas marami pa siyang alam sa akin. Puno ng buhay ang kanyang mukha. Halos tapos na rin ang paggagamot sa kanyang tuhod. Pagkatapos ng 3 sesyon ng stem cell, malaya na siyang nakakaakyat baba sa hagdan. Ellen, parang pwede na ulit akong mag-basketball. Tuwing weekend, nagpupunta kami sa isang basketball court sa parke. Isang hapon, may isang grupo ng mga Pilipinong senior na naglalaro. Inanyayahan nila si David. Halika, salika. Sa simula, nangangapa pa siya. Pero unti-unting bumalik ang kanyang dating galing. Pagkatapos ng laro, nagkamayan sila. Ang galing ninyo, balik kayo sa susunod na linggo. Simula noon, tuwing Sabado, kasama na si David sa kanilang grupo. Si Jessica naman ay naging malapit sa mga Pilipinang ina. Nagkakakilala sila sa palaruan ng kondo. Saan mo balak i-enroll si Emily? May magandang daycare sa loob mismo ng complex. Gusto mo, sabay tayong bumisita? Ang mga Pilipinang ina ay napakabait. Tinulungan nila si Jessica na mag-adjust. Kung gusto mong mag-aral ng Tagalog, may klase para sa mga dayuhan sa Cultural Center. Nag-enroll si Jessica at mabilis siyang natuto. Makalipas ang 6 na buwan, nakakapagsalita na siya ng conversational Filipino. Isang gabi, naghapunan kaming lahat. Si Emily ay 20 buwan na at tumatakbo-takbo na. Lola, Lola, tawag niya sa akin. Napuno ng saya ang puso ko. Ang batang ito ay lalaki nang hindi nakakakilala ng tunog ng baril. Hindi niya kailangang dumaan sa lockdown drills. Ma, buti na lang talaga, nandito na tayo, sabi ni Jessica. Hawak ang kamay ko. Sinapit namin ang aming unang anibersaryo sa Pilipinas. Inanyayahan kami ni Jason para sa isang hapunan. Tita, Tito, congratulations. 1 year na kayo dito. Habang kumakain, binalikan namin ang nakaraang taon. Ang kaba sa pagdating, ang kalahating araw na pagpapagamot, ang ligtas na mga gabi, ang mga bagong kaibigan, at ang aming muling pagsilang. Ellen, ang laki ng ipinagbago natin, sabi ni David. 1 taon na ang nakalipas, hindi ko alam kung ano ang gagawin sa retirement. Ngayon, kulang pa ang oras ko. Ako ngayon ay nagtatrabaho part-time sa City Hall. Nagtuturo ng Ingles sa Senior Center at may walking group tuwing umaga. Si David ay may 2 discussion groups at nagbabasketball tuwing weekend. Hindi na kami natatakot. Dumating si Jessica kasama si Emily. Tumatakbo siyang yumakap sa amin.
Lola, lolo! Nagsasalita na siya ng pinaghalong Ingles at Tagalog. Ma, I have big news, sabi ni Jessica. I found a job. I'll be a marketing manager for a multinational company here in BGC. Niyakap ko siya ng mahigpit. Nang gabing iyon, naglakad kami sa parke. Ang gabi sa Maynila ay presko at payapa. Pasado 9:00, pero ang parke ay puno pa rin ng buhay. Lola, look! Fireworks! Turo ni Emily sa kalangitan. May mga paputok sa di kalayuan. Wow! Ang ganda! Habang pinapanood ko ang mga paputok, isinapuso ko ang sandaling iyon. Ang tunog ng paputok, hindi ng putok ng baril. Ang saya ng selebrasyon, hindi ng takot. Ito ang buhay na aming hinahanap. Lola, bukas, punta tayo dito ulit? Tanong ni Emily, na aking apo. Binuhat ko ang aking apo. Oo naman anak, araw-araw pwede tayong pumunta dito, kahit gabi. Sa simpleng sagot na iyon, lahat kami ay napangiti. Pauwi, sinabi ni David. Ellen, ibenta na kaya natin ng tuluyan ng bahay sa Seattle? Ito na ang tahanan natin. Wala na akong balak bumalik. Oo, ito na nga. Nang gabing iyon, nagsulat ako ng isang mahabang email sa aking mga kaibigan. Ikinuwento ko ang aming 1 taon sa Pilipinas. Ang ligtas na mga kalsada, ang mabilis at abot-kayang healthcare, ang masiglang senior life, ang matibay na komunidad, at higit sa lahat, ang karapatang mamuhay ng normal. Kinabukasan, bumuhos ang mga sagot. Ellen, seryoso naming pinag-iisipan yan. Sana kami rin. Turuan mo kami paano. At doon ko naintindihan. Ang aming desisyon ay nagbibigay pag-asa sa iba. Isang araw, nagsalita ako sa isang programa para sa mga dayuhang senior na gustong manirahan sa Pilipinas. Tinanong nila ako, bakit ko iniwan ang Amerika? Ang sagot ay simple. Gusto kong mamuhay ng ligtas. Sa Pilipinas, hindi ako naghanap ng pambihirang bagay. Hinanap ko ang normal, ang makapaglakad sa gabi, ang makatanggap ng tamang lunas, ang makipagkapwa-tao. Mga bagay na sa Amerika ay luho, pero dito, araw-araw na buhay. Pumalakpak ang mga tao. Pagbaba ko ng entablado, pinalibutan nila ako. Ang aking karanasan ay naging inspirasyon. Lumipas ang mga buwan. Isang araw, naglalaro ako kasama si Emily sa parke. Tumatakbo siya, tumatawa, walang bahid ng takot. Ito ang dahilan para sa kanya, para sa isang normal na buhay na maipapamana ko sa kanya. Lola, bukas, punta tayo dito ulit? Tanong niya, gaya ng dati. Niyakap ko siya. Oo anak, bukas, at sa susunod na araw at araw-araw, pwede tayo dito. Kahit gabi, ang kanyang ngiti ay walang takot. Tumingala ako sa langit. Ang mga bituin ay kumikinang sa kalangitan ng Maynila. Ang mga kalsada ay ligtas at ang mga tao ay malaya. Ito ang aming nahanap. Isang simpleng buhay kung saan ang pinakamahalagang regalo na maibibigay mo sa iyong pamilya ay ang kapayapaan ng isip. Ito ang tagumpay ng pagiging normal.